asawa ko ay tumayo sa loob ng korte at sinabi sa hukom na hindi ako kailanman nagtayo ng kahit ano. Ang hindi niya sinabi sa kanya, ang hindi niya kayang sabihin ay na ang lahat ng kanyang naitayo, ako ang nagbayad. Bawat bato, bawat plano, bawat tagumpay na may pangalan niya, sa akin yon. At pinayagan ko siyang kunin yon. Hanggang sa sandaling sinubukan niyang kunin ang lahat pa. Maligayang pagbabalik sa Baguio sa pamilya. Kunin ninyo ang inyong merienda, maging komportable, at tandaan, ang mga tao sa mga kwentong ito ay may bawat pagkakataon na kumilos ng maayos. Sila lang ang pumili ng mali. Magkomento ka at siguraduhing mag-subscribe. Magugustuhan mo rito. Noong araw na maghain si Sandra ng diborsyo, kumakain ako ng ham at cheese sandwich. Hindi ito metapora. Totoong ham. Dilaw na mustard, yung murang klase sa puting tinapay dahil ubos na ang wet. Naalala ko dahil kumatok ng malakas ang process server, kaya nadulas ang mustard packet at natalsikan ang shirt ko. Yung asul na binili ni Sandra para sa aming ika-15 na anibersaryo. At ang unang naisip ko ay hindi tapos na ang kasal namin. Kundi hindi na mawawala ang mansang iyan. Iyon ang nagsasabi ng isang bagay tungkol sa kung saan na kami noon. Ang abogado niya ay isang lalaking nagngangalang Brett Reyes. Matalas na sweet, mas matalas na haircut, yung klase ng lalaki na nagkakarga ng 20,000 kada oras at pinaparamdam sa'yo na dapat mong pasalamatan siya. Inempleyo siya ni Sandra 6 na linggo bago niya ako ihain, na nangangahulugang pinaplano niya ito habang naghahapunan pa kami tuwing linggo, habang hinihingi pa niya sa akin ang asin. Habang hinahalikan niya ako sa pisngi tuwing umaga na parang mga ekstra kami sa pelikula tungkol sa masayang kasal. 19 na taon. Ham at cheese sandwich, asul na shirt. Ngayon, bago ako magpatuloy, at kailangan kong manatili kayo rito, dahil ang mangyayari sa korte na yon ay muling ayos ng isang bagay sa utak ninyo. Hayaan niyong sabihin ko ng eksakto kung sino ang akalang diborsyuhin ni Sandra Santos. Akala niya ay diborsyuhin niya ang isang lalaking walang-wala. At teknikal, may resibo siya. Si George Santos. Walang ari-arian sa kanyang pangalan, walang patent, walang business registration, walang naipublish na gawa, walang titulo, walang credential, walang corner office. Sa papel, ako ay katumbas ng isang blangkong pahina. Si Sandra naman may lahat. Isang umuunlad na architectural consulting firm, ang Sandra Santos Design Group, na may 41 empleyado, isang downtown office sa Maynila na may malalaking bintana, at listahan ng kliyente na parang husho ng infrastruktura sa Pilipinas. 3 naipublish na papeles, 2 industry award, isang profile sa isang arkitektura magazine na ginamit ang self-made visionary ng 3 beses. Self-made. Pinutol ko ang artikulo at inilagay sa refrigerator. Talaga, tiningnan ito ni Sandra at mumiti sa paraang ngumingiti ka sa isang bagay na totoo at hindi naman talaga totoo. At mumiti rin ako pabalik at wala sa amin ang nagsabi ng bagay na alam naming pareho. Mahusay kami sa ganoon. Narito ang hindi nabanggit sa profile ni Sandra sa magazine. Nagsimula ang firm sa aming garahe. Ang aming garahe. Sa bahay na binili ko gamit ang perang naipon ko sa loob ng 11 taon bilang project finance consultant. Ang pinakamaliit na glamorous na trabaho sa wikang Ingles, sa Pasig. Ang ibig sabihin nito sa praktikal ay ginugol ko ang karera ko sa pag-isip kung paano pondohan ang malalaking proyekto sa konstruksyon at infrastruktura, paghahanap ng pera, paglipat ng pera, pag-aayos ng mga deal upang ang mga ambisyoso at talentadong tao ay makapagtayo ng mga bagay na talagang naitayo. Si Sandra ang pinakaambisyoso at talentadong tao na nakilala ko. Kaya, pinondohan ko siya. Hindi bilang investor, hindi bilang business partner na may kontrata at abogado at handshake deal, kundi bilang asawa. Dahil iyon ang ginagawa mo kapag naniniwala ka sa isang tao. Inilagay mo ang pera mo kung saan ang pangarap niya at hindi ka humihingi ng resibo. Ang unang tseke na isinulat ko para sa Sandra Santos Design Group ay 2,350,000. Inilatag niya ang business plan sa 3 placemat. Kulay-kulay ito. Kulayan ni Sandra ang lahat. Pula para sa risks, berde para sa revenue projections, dilaw para sa tinatawag niyang faith-based assumptions, na kanyang kaakit-akit na paraan ng pag-amin na hula lang siya. Ito ay totoo, George, sabi niya. Kaya ko talagang gawin ito. Tiningnan ko ang plano. Tiningnan ko siya. Pinirmahan ko ang tseke. Alam kong kaya mo, sabi ko.
Umiiyak siya. Talagang umiiyak. Hindi madaling umiyak si Sandra. Siya ay gawa sa mas matibay na bagay kaysa sa iba sa atin. Kaya kapag lumabas ang luha, may ibig sabihin yon. Dapat sana ay nakasulat ko yon. Biro lang. Bahagyang. Sa susunod na 14 na taon, pinondohan ko ang lahat. Ang unang opisina lease, 420,000 kada buwan sa downtown dahil sabi ni Sandra ang lokasyon ay kredibilidad at hindi siya mali. Ang drafting software licenses, ang kagamitan, ang unang 3 empleyado na personal kong ginarantiya ang sweldo kapag ang cash flow ng firm ay mas pananampalataya pa kaysa katotohanan. Ang legal fees ng subukan ng isang kontraktor na lokohin siya sa isang proyekto noong 2000 at nilabanan niya ito hanggang arbitration at nanalo. Binayaran ko ang panalo. Binayaran ko ang lahat. At narito ang bahaging tunog na baliw pero ganap na may saysay sa loob ng kasal. Hindi ko iniinda. Iyon ang kasunduan namin nang hindi namin ito opisyal na ginawa. Si Sandra ang tagapagtayo. Ako ang pundasyon. Nakakuha siya ng pangalan sa mga blueprint dahil kinita niya ito. Totoo ang talento niya. Totoo ang pananaw niya. Ang work ethic niya ay isang bagay na tunay kong hinangaan sa karamihan ng aming kasal. Ang pera ay ang bagay na nagposible dito. At hindi ko kailanman naisip na gagamitin niya ang kaayusang iyon upang ibaba ako. Nagsimula ang divorce proceedings sa isang Martes sa Oktubre. Hukom Ramon Villanueva ang namumuno, isang malapad-balikat na lalaki sa kanyang 6 na pool, na may salt and pepper na balbas at ang measured calm ng isang taong nakakita na ng lahat ng uri ng sakuna ng tao, at matagal nang tumigil na magulat sa alinman dito. Si David Castro, ang aking abogado, ay nakaupo sa kaliwa ko. Si David ay ang klase ng lalaki na mukhang permanenteng underdressed kahit ano pa ang suot. Ngayon, ito ay isang perpektong fitted charcoal suit at mukha pa rin siyang mas gustong mangingisda. Huwag kayong magpaloko. Si David Castro ay hindi kailanman natalo sa isang kaso na mahalaga. Sinabi niya sa akin ang isang bagay bago kami pumasok. Hayaan silang mauna. Hayaan silang itayo ang kisam. Pagkatapos ay ipapakita namin sa hukom na walang sahig. Hindi ko lubos na naintindihan noon. Tumayo si Brett Reyes na parang isang lalaking nanalo na. Your Honor, simula niya. Ito sa core ay isang simpleng kaso. Ngumiti siya. Ang mga abogado na nagsasabing ito ay simpleng kaso ay hindi kailanman pinag-uusapan ang simpleng kaso. Si Sandra Santos ang nagtayo ng negosyo. Nagtayo siya ng karera. Nagtayo siya mula sa wala ng isa sa pinakarespetadong architectural consulting firms sa rehiyong ito. Pinahina niya yon. Si George Santos ay walang ambag sa enterprise na yon. Walang trabaho, walang ekspertiya, walang intellectual capital. Sa katunayan, wala siyang mapapatunayang profesional na output na kanya. Binuksan niya ang isang folder. Ang mayroon siya ay isang pattern ng paglipat ng malalaking pondo mula sa joint accounts patungo sa operating accounts ng Sandra Santos Design Group. Mga transfer na malamang niyang ilarawan bilang investment o suporta. Sinabi niya ang parehong salita na parang medyo nakakahiya. Your Honor, hindi ito investments. Walang kasunduan, walang equity arrangement, walang promissory note. Ayon sa batas, ang perang inilipat sa pagitan ng mag-asawa patungo sa isang joint marital enterprise ay constitutes marital contribution na si Sandra Santos ay na-credit na sa asset valuation. Isinara niya ang folder. Sa plain Tagalog, inilipat niya ang pera. Siya ang nagtayo ng isang bagay dito. Ang negosyo ay kanya. Ang ay kanya. Ang reputasyon ay kanya. Si A. Santos ay may karapatan sa kanyang bahagi ng liquid marital assets at wala ng iba. Umupo siya. Tiningnan ko si Sandra. Si Sandra ay tiningnan ang mesa sa harap niya, hindi ako. Dati ay tinitignan niya ako na parang ako ang sagot sa tanong na tinatanong niya sa buong buhay niya. Ngayon ay pinag-aaralan niya ang isang mahogany tabletop na parang may utang ito sa kanya. Castro, sabi ni Hukom Villanueva. Tugon, tumayo si David ng dahan-dahan. May isang dilaw na legal pad siya, isang ballpen. Mukha siyang halos bored. Your Honor, ipapakita ng depensa na si A. Santos ay hindi lang naglipat ng pera. Siya ang nag-istruktura, nagpondo,
at sa ilang kaso personal na ginarantiya ang bawat major phase ng paglago sa Sandra Santos Design Group mula sa founding capital hanggang sa pinakabagong expansion. Ipapakita pa namin na ito ay hindi casual marital contribution, kundi isang deliberate documented financial architecture na ginawa ang negosyo hindi lamang possible kundi viable. Tumigil siya. Ipapakita din namin na si Elrea Santos ay alam ito sa nakasulat sa maraming okasyon. Nagbagal ang ballpen ni Brett Reyes. May dokumentasyon kami. Nagpatuloy si David halos mahinahon na ang sariling salita ni Elrea Santos sa mga email, text messages, at sa isang partikular na candid voicemail noong Marso 2019 ay inilarawan si A. Santos bilang, at ikot ko ng direkta, ang dahilan kung bakit umiiral ang lahat ng ito. Katahimikan. Lumapit si Brett kay Sandra at bumulong. Bumulong si Sandra pabalik. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon ni Brett, bahagya lang, sa paligid ng mga mata, sa paraang nagbabago ang ekspresyon, kapag may nagsasabi sa iyo ng isang bagay na sana ay hindi totoo. Tumingin ako ng diretsyo sa harap. Narito ang gusto kong maintindihan nyo tungkol sa mga 19 na taon. Hindi ako santo. Hindi ako martyr. Hindi ko pinunduhan ang pangarap ni Sandra dahil sa ilang noble, selfless na pag-ibig na para sa telebisyon. Ginawa ko ito dahil naniniwala ako sa kanya, pero dahil din sa panonood kay Sandra na nagtatayo ng mga bagay ay nagparamdam sa akin na bahagi ako ng isang bagay na mahalaga. May financial mind ako. May pananaw siya. Sama-sama, kami ay sa mahabang panahon ay isang bagay na tunay na kahanga-hanga. Ang kasal ay unti-unting nasira. Sa paraang nangyayari ang mga bagay. Hindi sa pagsabog kundi sa katahimikan. Sa mga hapunan na pinag-uusapan ang logistics imbes na mga pangarap. Sa mga anibersaryo na parang checkboxes. Sa lumalaking tahimik na pagkaunawa na si Sandra ay tumigil nang makita ako bilang kanyang partner at nagsimulang makita ako bilang kanyang nakaraan, isang bagay na nalampasan na niya. Naramdaman ko ito bago ko ito mapangalanan. Pinangalanan ko ito sa paligid ng taon 16 na. Nanatili ako pa rin dahil ako ay alinman ay tapat o tanga, at ang linya sa pagitan ng dalawa ay mas manipis kaysa sa inaamin ng sinuman. Pero narito ang hindi ko inasahan. Hindi ko inasahan na nang magdesisyon si Sandra na umalis, aalis siya sa paraang ginawa niya. Malinis, surgical kasama si Brett Reyes at 26 na exhibits sa isang narrative na napakalinis na ako, si George Santos, ang lalaking ang pera ay nagtayo ng bawat palapag ng downtown office na yon, ay tatayo sa korte na inilarawan bilang lalaking hindi kailanman nagtayo ng kahit ano. Hindi lang niya gustong kunin ang firm. Gusto niyang lumabas ako sa korte na may wala kundi ang liquid marital assets, na pagkatapos ng creative accounting ng kanyang abogado ay humigit kumulang 17 milyon laban sa isang negosyo na may halaga na 700 milyon. Gusto niyang kunin ko ang 17 milyon at tawaging patas at mumiti tungkol dito. Tinawag ang recess sa 11 oras 40 minuto tumayo ako sa hallway sa labas ng courtroom 4, hinuhugasan ang aking neck tea at nag-vibrate ang phone ko. Ang anak kong si Rachel, 23 taong gulang, matalas na parang talim, kasalukuyang galit sa kanyang ina sa partikular na paraan na tanging mga anak na babae na tahimik na nanood sa loob ng mga taon ay makakagalit. Kumusta? Ay type ko pabalik. Sabi nila hindi ako kailanman nagtayo ng kahit ano. 3 dots. Pagkatapos, tatay, sabihin mo kay David na buksan ang mga email. Umiti ako sa unang pagkakataon sa buong araw. Alam niya, ay type ko. Mabuti, dahil malalaman na ni nanay kung ano ang mangyayari kapag binura mo ang isang tao. Isinuksok ko ang phone sa bulsa. Lumitaw si David sa tabi ko na may 2 tasa ng masamang courthouse coffee. Nagugulo sila, sabi niya ng mahina. Hindi alam ni Brett ang voicemail, sabi ko. Hindi, sabi ni David. Hindi niya alam. Tumayo kami roon na umiinom ng masamang kape sa hallway ng korte. Gaano karami ang sinabi niya sa kanya? Tanong ko. Tiningnan ako ni David sa ibabaw ng kanyang tasa. Sapat para manalo kung wala tayong kahit ano. Hindi sapat para sa mayroon tayo. Sinabi niya ito ng simple na parang weather report. Pagkatapos ng tanghalian, sabi niya, magsisimula akong magpresenta at George, tumigil siya. Kailangan mong gawin ang isang bagay kapag nagbago ang mukha niya. Ano yon? Wala, sabi niya. Gawin mo talagang wala. Huwag kang umiti. Huwag kang tumango.
Huwag kang magmukhang nasisiyahan. Kumuha siya ng lagtrag. Hayaan ang mga dokumento ang gumawa nito. Tumango ako. Bumalik kami sa loob. At noong hapon na yon, Your Honor, iyon ang sandaling lahat ay nag-unravel dahil binuksan ni David Castro ang isang banker's box at nakita ni Brett Reyes kung ano ang nasa loob nito. At si Sandra Santos, sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, tiningnan ako. Talagang tiningnan ako. At naisip ko ang kitchen table, ang color-coded business plan, ang tseke para sa 2,350,000, ang paraan ng pag-iyak niya. At naisip ko, alam mo ang buong panahon, Sandra, alam mo ng eksakto kung ano ang itinayo ko. Ito ang kung saan bubuksan ang box. Kung nakarating ka na rito, gawin mo sa amin ang isang mabilis na pabor. Mag-subscribe. Maraming tao ang nanonood nang hindi kailanman ginagawa ito, pero wala itong gasto sa iyo at nangangahulugan ng lahat sa amin. Salamat talaga. May sandali sa bawat korte at bawat kasal kung saan ang katotohanan ay tumigil na maging pakiramdam at naging katotohanan. Kung saan ito ay tumigil na mabuhay sa dibdib mo at nagsimulang mabuhay sa papel. Naghintay ako ng 14 na buwan para sa sandaling yon. 14 na buwan ng mga abogado ni Sandra na tinatawag akong financially reckless, emotionally absent, at professionally invisible. 14 na buwan ng pagtango at pagsasabi ng wala. Ang banker's box ay may 14 na taon sa loob nito, at si David Castro ay tungkol ng buksan ito na parang wala lang. Ang box ay hindi dramatic na tingnan. Iyon ang unang bagay na napansin ko nang dalhin ito ng court officer sa isang maliit na dolly pagkatapos ng lunch recess. Standard banker's box, cream na kulay, yung binibili mo sa packs of 1 sa anumang office supply store. May label sa gilid sa maliit at precise na sulat kamay ni David. Santos sa Santos. Exhibit Supplemental, 1 box. Tiningnan ito ni Brett Reyes sa paraang tinitingnan mo ang isang bagay na sinusubukan mong desisyonan kung problema. Hindi bumagsak ang panga niya. Hindi lumaki ang mga mata niya. Masyado siyang profesional para doon. Pero nanonood ako ng mga tao na nagpoproseso ng financial information sa loob ng 20 taon. At alam ko kung ano ang itsura ng recalculation sa mukha ng tao. Si Brett ay nagre-recalculate. Si Sandra ay hindi tinitingnan ang box. Si Sandra ay tinitingnan ang kanyang mga kamay. Castro, sabi ni Hukom Villanueva, na sumandal pabalik sa kanyang upuan na may enerhiya ng isang lalaking na clear na ang kanyang hapon. Maaari kang magpatuloy. Tumayo si David, binutons ang kanyang jacket ng isang beses, lumakad patungo sa box na parang piraso ng muebles na pag-aari niya sa loob ng mga taon. Your Honor, gusto kong simulan sa isang numero. Tiningnan siya sa silid. 14 na, pinahintulutan niyang manatili roon. 14 na taon na ang nakalipas, ang Sandra Santos Design Group ay hindi umiiral. Walang firm, walang staff, walang kliyente, walang downtown office. May isang babae na may pambihirang talento, isang color-coded business plan, at isang asawa na naniniwala sa kanya ng sapat upang magsulat ng tseke na karamihan sa mga bangko ay hindi. Inabot niya sa box. Lumabas ang isang solong dokumento na isinuksok sa clear plastic sleeve, Plaintiff's Exhibit Supplemental 1, isang personal check na may petsang Setyembre 14 na, 2010 mula sa personal account ni George Santos. Ginawa kay Sandra Santos Design Group lagay. Nilakad niya ito patungo sa bench ng hukom para sa 2,350,000. Tiningnan ito ni Hukom Villanueva. Ito, patuloy ni David, ang founding capital ng firm na kasalukuyang inavalue ni Sandra Santos sa 700 milyon. Tumigil siya ng sapat lang. Isinulat ito ni George Santos sa isang Martes ng gabi sa kitchen table. Walang kontrata, walang equity agreement, walang legal instrument ng anumang uri. Isa pang pagtigil dahil asawa niya at pinagkakatiwalaan niya ito. Narinig ko si Sandra na huminga ng malalim sa tabi ng kanyang mesa. Sumulat si Brett ng isang bagay sa kanyang legal pad. Bumalik si David sa box. Narito ang bagay tungkol sa 14 na taon ng financial records. Sinasabi nila ang isang kwento na walang makakatalo. Maaari mong dispute ang mga intensyon. Maaari mong i-reframe ang mga motibasyon. Maaari kang tumayo sa isang cream blazer at ilarawan ang iyong asawa bilang lalaking naglipat lang ng pera ng walang layunin o pananaw. Pero hindi mo makakatalo sa isang tseke. Hindi mo makakatalo sa isang wire transfer confirmation.
Hindi mo makakatalo sa isang signed lease guarantee, isang payroll advance record, o isang email mula sa asawa patungo sa asawa na nagsasabi, at paraphrase ko rito, pero bahagya lang. Kung wala ka, wala ni isa sa mga ito ang tatayo. May lahat si David. Bawat piraso. Exhibit Supplemental 3, sabi ni David, na inilagay ang isa pang dokumento sa harap ng hukom. Office lease para sa 1,240 Commerce Boulevard, Suite 400, na sign noong Oktubre 2011. Ang personal guarantor sa lease na ito, na nangangahulugang ang individual na legal na responsable kung hindi matugunan ang mga bayad. Tinapik niya ang dokumento, si George Santos, hindi Sandra Santos Design Group lalay. George. Tiningnan niya si Brett, isang lalaki, sabi sa akin, na hindi kailanman nagtayo ng kahit ano. Gumalaw si Brett sa kanyang upuan. Hindi ako ngumiti. Hindi ako ngumiti. Exhibit Supplemental 5-9, patuloy ni David, ngayon ay gumagalaw na may ritmo na parang musikal. 5 hiwalay na payroll advance records mula 2012 hanggang 2014 na nakabuang 10. 700,000 na inilipat mula sa personal accounts ni George Santos diretso sa operating account ng Sandra Santos Design Group sa mga panahon nang naantala ang bayad ng kliyente at hindi makapagbayad ang firm ng sweldo. Inilagay niya sila ng isa-isa. Si Jennifer Marks, kasalukuyang Director of Operations ni Sandra. Nabayaran siya dahil sa mga transfer na ito. Si Todd Reyes, Senior Architect. Pareho. Si Michelle Castro, Office Manager ng 11 taon. Inilagay niya ang huli ng mahina. Pareho. Pinahintulutan niyang dumapo iyon. 41 empleyado. 14 na taon. Ang math ay nagsasalita na para sa sarili nito ngayon. Tumayo si Brett Reyes. Your Honor. Gusto kong mag-object batay sa tanong ng hukom, hindi masama. Tumigil si Brett. Ang relevance ng mga transfer na ito sa kasalukuyang valuation ng direktang naugnay ito sa tanong kung sino ang nagtayo ng Reyes, na, sa pagkakaunawa ko, ang central na claim ng iyong kliyente ngayong umaga. Tinignan siya ng matatag ni Hukom Villanueva. Umupo ka. Umupo si Brett. Lagi kong nagustuhan si Hukom Villanueva. Inabot muli ni David sa box. Sa pagkakataong ito, lumabas siya na may Manila envelope na selyado. Binuksan niya ang selyo sa korte, na alam kong in-stage niya dahil si David Castro ay hindi gumagawa ng kahit ano ng aksidente. Exhibit Supplemental 11, sabi niya. Email chain sa pagitan ni Sandra Santos at George Santos. May petsa Marso hanggang Hulyo 2019, ang panahon kung saan ang Sandra Santos Design Group ay nagne-negotiate ng pinakamalaking kontrata nito hanggang ngayon. Isang 310 milyon na infrastructure consulting deal sa isang county municipal authority. Inilagay niya ang printed copies sa harap ng hukom at nag-alok ng kopya kay Brett. Kinuha ito ni Brett na parang maaaring kumagat ito. Alam ko na kung ano ang nasa loob. Naranasan ko ito. Marso 4, 2019. Sandra kay George. Ang mga tao sa Harmon County ay gustong may performance bond. 40 milyon. Walang liquid ang firm ngayon. Kailangan mong i-post ito. Alam kong marami ito. Alam kong patuloy akong humihingi pero ito ang isa, George. Kung makukuha natin ito, hindi kami matatamaan. Marso 4, 2019. George kay Sandra. Marso 5, 2019. Sandra kay George. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Talaga, alam mo yon, di ba? Ikaw ang dahilan kung bakit umiiral ang lahat ng ito. Binasa ni David ang huling linya ng dahan-dahan. Ikaw ang dahilan kung bakit umiiral ang lahat ng ito. Inilagay niya ang papel. Napakatahimik ng korte. Tiningnan ko si Sandra. Si Sandra ay tiningnan muli ang mesa. Pero hindi pa tapos dahil si David Castro, pagpalain ang methodical, soft-spoken na lalaking yon, ay inabot sa box ng isang beses pa. At sa pagkakataong ito, ang hinila niya ay nagpatigil ng buo sa ballpen ni Brett Reyes. Exhibit Supplemental 14 na. Sabi ni David, ito ang gusto kong pagtuunan ng pansin, Your Honor. Lumakad siya patungo sa maliit na projector na tahimik na inayos ng kanyang paralegal,
isang batang babae na si Chloe, na mukhang gising mula 4 oras at tumatakbo ng buo sa layunin sa panahon ng document presentations. Naliwanagan ang screen sa dingding ng korte. Ito ay isang spreadsheet na color-coded pula, berde, dilaw. Naramdaman ko ang isang bagay na humigpit sa dibdib ko. Nakita ito ni Sandra at isinara ang mga mata. Ang dokumentong ito, sabi ni David, ay ginawa ni Sandra Santos noong Enero 2010. 9 na buwan bago itatag ang firm. Ito ang kanyang orihinal na business plan, ang ipinakita niya sa kanyang asawa sa kanilang kitchen table. I-click niya ang susunod na slide. Iginuhit ko ang iyong pansin sa tab na labeled Funding Sources. Lumapit si Hukom Villanueva. Ang Funding Sources tab ay may isang line item lang. Ito ay nagsasabi ng George. Hindi personal investment, hindi spousal. Contribution, hindi seed capital, basta George. Elra Santos. Sabi ni Hukom Villanueva ng mahina. Ikaw ba ang gumawa ng dokumentong ito? Lumapit ang abogado ni Sandra. Bumulong sila. Elra Santos, ulit ng Hukom. Ito ay yes or no question. Tumingin si Sandra pataas sa unang pagkakataon sa isang oras. Sabi niya. Matatag ang boses niya. Bibigyan ko siya ng credit doon. At ito ba ang iyong sulat kamay sa margin notation sa tabi ng funding source? I-click ni David ang susunod na slide. Ang margin notation ay pinalaki. Ito ay nagsasabi sa looping cursive ni Sandra. Sige ang bahala. Lagi naman. Napakatahimik ng korte na naririnig ko ang ventilation system. Ngayon, at makinig, dahil dito ito nagiging komplikado sa paraang laging nagiging komplikado ang totoong buhay. Gusto kong maging tapat sa inyo tungkol sa isang bagay. Hindi ko nagustuhan ito. Alam ko kung paano dapat maramdaman ang ganitong klase ng kwento. Ang wrongs man na na-vindicate, mga dokumento na lumilipad, ang sinungaling na asawa na sa wakas ay na-expose. Malinis kasi siya. Credits roll. Pero si Sandra Santos ay asawa ko sa loob ng 19 na taon. Alam ko kung paano niya iniinom ang kape. Alam ko na umiiyak siya sa nature documentaries, pero hindi kailanman sa libing dahil sabi niya pribado ang grief. Alam ko na may hawak siyang larawan ng kanyang namatay na ama sa ibaba ng drawer ng kanyang desk sa trabaho at hindi kailanman pinag-uusapan siya. Ang panonood sa kanya na nakaupo sa mesa na yon habang ang pinakamagandang taon ng aming sama-sama na buhay ay nabawasan sa line items at exhibit numbers ay hindi, ipinapangako ko sa inyo, ang pinakamasayang sandali ng akin. Pero siya ay tumayo sa silid na yon at sinabi sa hukom na hindi ako kailanman nagtayo ng kahit ano. Hiniling niyang iwan ako na may 17 milyon laban sa 700 milyon na firm. Sinubukan niyang gawing mawala ako, kaya umayos ako at hinayaan si David na gumana. Tinawag ni Brett Reyes ang recess sa 3 oras 15 minuto US. Binigyan sila ni Hukom Villanueva ng 15 minuto. Lumakad ako patungo sa water fountain sa hallway. Nag-text si Rachel ng 11 beses. Ang kapatid kong si Kuya Jim, na nagmaneho ng 4 na oras upang umupo sa gallery, ay lumitaw sa tabi ko, mukha siyang lalaking kakapanood lang ng napakagandang laro ng football. Bud, sabi niya. Huwag, sabi ko. Sinasabi ko lang, Jim, huwag. Inabot niya sa akin ang isang granola bar mula sa bulsa ng kanyang jacket. Lagi siyang may granola bar si Kuya Jim. Ginawa ko siyang biro sa loob ng 30 taon. Kinain ko ito ng walang salita. Lumitaw si David, kape sa kamay, walang pagbabago sa ekspresyon. Gusto nilang mag-usap, sabi niya. Tiningnan ko siya. Settlement. Tinanong lang ni Brett ang card ko. Iyon ang simula nila. Sumandal ako sa dingding. 14 na buwan. 14 na buwan na tinatawag na reckless, irresponsible, invisible. Nang pakikinig sa kwento ng buhay ko na muling isinusulat ng isang lalaki sa matalas na suite. Ano sa tingin mo ang iaalok nila? Tanong ko. Ikiling ni David ang ulo. Hindi sapat. Ang unang offer ay hindi kailanman. Ininom niya ang kape. Pero George, hindi pa namin ipinakita sa kanila ang lahat. Tiningnan ko siya. Ang voicemail, sabi ko. Ang voicemail, kumpirma niya. Naisip ko ang voicemail na yon. Marso 2019. Tinawagan ako ni Sandra mula sa kanyang sasakyan pagkatapos dumating ang Harmon County contract. Hindi niya alam na nasave ko ito.
Hindi iniisip ng mga tao na inisave mo ang mga bagay hanggang gawin mo. Nakinig ako rito ng halos 100 beses sa nakaraang 14 na buwan. Hindi dahil sa bitterness. Eksakto. Dahil sa isang bagay na mas mahirap pangalanan. Ang pangangailangan marahil na marinig na hindi ko imahinasyon. Na ito ay totoo. Na alam niya. Na lagi niyang alam. I play ito. Sabi ko. Doon. Tumango si David patungo sa korte. I play ito. Pinag-aralan niya ako sandali. Pagkatapos ay bumalik tayo sa loob, sabi niya. Natapos ang recess sa 3 oras 31 minuto si Brett Reyes ay hindi mukhang lalaking gumugol ng 15 minuto sa pagbawi. Mukha siyang lalaking gumugol ng 15 minuto na sinasabi ang mga bagay na sana ay hindi niya narinig. Umupo si Sandra nang hindi tinitingnan ang sinuman. Tinawag ni Hukom Villanueva ang silid sa order. Tumayo si David Castro, inabot sa bulsa ng kanyang jacket, at naglabas ng maliit na digital recorder. At sa isang lugar sa gallery, narinig ko si Kuya Jim na binubuksan ang isa pang granola bar. Ang voicemail ay 47 segundo lang. Binago nito ang lahat. Ito ang kung saan sa wakas ay tumingin pataas si Sandra Santos, kung saan si Brett Reyes ay nagsabi ng 4 na salita na malamang ay hindi niya kailanman nasabi sa korte, kung saan si Hukom Villanueva ay gumawa ng isang ruling na iniisip ko pa rin sa mga tahimik na umaga, at kung saan sinabi ko ang isang bagay na dapat sana ay sinabi ko taon na ang nakalipas bago magsimula ang lahat ng ito. Manatili kayo rito. Halos tapos na tayo. Kung matagal ka nang nakikinig at gusto mo ng mga kwentong tulad nito na patuloy na dumating, talagang nakakatulong kung pindutin mo ang like button at mag-subscribe. 77% ng mga tao ay hindi kailanman ginagawa, pero iyon ang nagpapatakbo sa buong bagay na ito. Kaya salamat talaga. Asterisk 47 segundo. Iyon lang. 47 segundo ng boses ni Sandra na nakarecord sa isang Martes ng gabi noong Marso 2019 na save sa cloud backup na hindi ko sigurado kung alam niya na umiiral. 47 segundo na naglalaman ng higit na katotohanan tungkol sa aming 19 taong kasal kaysa sa anumang sinabi namin sa korte sa buong araw. Nakinig ako rito ng 100 beses sa 14 na buwan. At ngayon, sa unang pagkakataon, si Sandra ay makakarinig din nito. Sa publiko, sa ilalim ng panunumpa, na may federal na hukom na nanonood sa kanyang mukha asterisk. Inilagay ni David ang recorder sa gilid ng plaintiff's table na parang wala itong espesyal, na parang ito ay ballpen, tasa ng kape, granola bar. Tinitigan ito ni Brett Reyes. Your Honor, sabi ni David. Exhibit Supplemental 17. Isang voicemail message na iniwan ni Sandra Santos sa phone ng kanyang asawa. Marso 6, 2019. Ang gabi ng araw na formal na iginawad sa Sandra Santos Design Group ang Harmon County Municipal Contract. Ang 3.10 milyon na deal na ayon sa sariling financial statements ng kanyang firm ay tripled ang taunang kita at itinatag ang kasalukuyang market position ng kumpanya. Tiningnan niya si Brett. May phone records kaming nagkukumpirma sa timestamp. May cell tower data kaming nagkukumpirma sa lokasyon ni Elrea Santos, ang kanyang sasakyan na nakapark sa labas ng opisina ng firm. May original na audio file kami, ang cloud backup, at isang certified transcript. Inilagay niya ang lahat ng 4 na dokumento sa bench ng hukom sa isang maayos na stack. Hindi kami hula, counselor. Walang sinabi si Brett. Ay pinplay ni David. At gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay tungkol sa pagdinig sa boses ng iyong asawa sa isang silid na puno ng mga estranghero. Kahit pagkatapos ng lahat, kahit pagkatapos ng 14 na buwan ng legal na digmaan at depositions, at process server at ham at cheese sandwich na may dilaw na mustard, kahit noon ay ginagawa nito sa iyo ang isang bagay na hindi mo lubos na maihahanda. Ang boses niya sa recording ay hindi ang composed cream blazer na boses mula ngayong umaga. Ito ay ang kitchen table na boses, ang color-coded business plan na boses, ang boses na dating tumatawag sa akin mula sa sasakyan para lang magkwento noong ginagawa pa namin yon. George, ako ito. Nakuha natin. Talagang nakuha natin. Tinawagan lang ng Harmon County. Opisyal na. Nakuha natin ang kontrata. Isang pagtigil. Ang tunog ng kanyang paghinga na bahagyang hindi matatag.
Nakaupo ako sa parking lot dahil kailangan ko ng 1 minuto bago ako pumasok muli. Kailangan ko lang sabihin muna sa'yo bago sa iba. Isa pang pagtigil. Alam ko na mahirap ang mga bagay kamakailan. Alam kong hindi ko ito sinasabi ng sapat pero wala sa mga ito, George. Wala sa mga ito ang umiiral kung wala ka. Ang opisina, ang mga tao, kahit ano. Hawak mo ang bagay na ito nang magkasama ng hindi ko kaya. Naniniwala ka rito nang hindi maganda ang mga numero at natatakot ako. At ikaw? Lang patuloy kang nagpapakita. Bahagya lang na nabiyak ang boses niya, bahagya lang sa mga gilid. Hindi ko alam kung paano sabihin ang salamat sa iyon. Hindi ko iniisip na salamat ang tamang salita. Gusto ko lang mahal kita. Okay. Mahal kita at nakikita kita. Nakikita ko ang lahat ng ginagawa mo. Nakikita ko ang lahat. Natapos ang recording sa 47 segundo. Ganap na tahimik ang korte. Ang klase ng tahimik na hindi mapayapa. Ang klase na nakaupo sa dibdib mo. Tumingin ako ng diretsyo sa harap sa gitnang distansya sa wala sa kahoy na panel sa malayong dingding. Ginagawa ang sinabi ni David sa akin, ginagawa ang wala. Pero naramdaman kong tinitingnan ako ni Sandra sa unang pagkakataon sa buong araw. Talagang tinitingnan. Hindi ako lumingon. Huminga ng malalim si Hukom Villanueva at inilagay ang kanyang ballpen. Tiningnan niya si Brett Reyes. Si Brett Reyes. 20,000 kada oras. Si Brett Reyes. Ang lalaking gumugol ng umaga sa paglalarawan sa akin bilang professionally invisible at financially reckless. Tiningnan ni Brett Reyes ang kanyang kliyente at pagkatapos ay tiningnan ang hukom at sinabi ang 4 na salita. 4 na salita na pinaghihinalaan kung hindi niya nasabi sa korte sa mahabang panahon. Kailangan namin ng 1 sandali. Binigyan sila ni Hukom Villanueva ng 0 minuto. Umupo ako sa aking mesa. Umupo si David sa tabi ko. Wala sa amin ang nagsalita. Si Chlo, ang kanyang paralegal, ay tahimik na nagtatype ng isang bagay sa kanyang laptop. Si Kuya Jim ay nasa gallery sa likod ko at naramdaman kong pisikal na pinipigilan niya ang sarili na sabihin ang isang bagay. Sa ika-negatibo 8 minutong marka, lumapit si Brett Reyes sa aming mesa. Hindi siya umupo. Tumayo siya na may mga kamay sa bulsa at ang partikular na postura ng isang lalaking sanay na manalo at kasalukuyang gumagawa ng mahirap na math. David, sabi niya ng mahina, ano ang gusto ng iyong kliyente? Tiningnan ako ni David. Tiningnan ko si Brett. Equitable recognition, sabi ko. Kumurap si Brett. I define ang equitable 40% stake sa firm na valued sa kasalukuyang market na babayaran sa loob ng 5 taon sa prime rate. Ang pangalan ko sa founding documents na amended retroactively upang ipakita ang aking financial role. Tumigil ako at isang formal correction sa Architectural Magazine record. Tinitigan ako ni Brett. Ang magazine, sabi ko nang matulungin. Ang isa na tinawag siyang self-made. George, sabi ni David. Alam ko, sabi ko. Gumagawa lang ako ng punto. Tiningnan ni Brett ang kanyang sapatos sandali. Ang 40% ay mas mababa kaysa sa igagawad sa akin ng korte kung babalik tayo roon. Sabi ko, hindi masama. Lang factual. Sa paraang binabasa mo ang balance sheet. Inayos ni Brett ang kanyang jacket. Kakausapin ko ang aking kliyente. Bumalik siya. Pinanood ko si Sandra na makinig sa kanya. Matuwid ang likod niya. Patag ang mga kamay niya sa mesa. Tumango siya ng dahan-dahan sa paraang tumatango ang mga tao kapag naririnig nila ang isang bagay na alam na nilang totoo. Hindi siya tumingin sa akin pero tumango siya. Bumalik kami sa 4 oras 7 minuto tiningnan ni Hukom Villanueva ang parehong mesa. May movement ba patungo sa resolusyon? Tumayo si Brett. Your Honor, ang mga partido ay nakarating sa isang preliminary agreement in principle at respetadong humihiling ng 30 araw na panahon upang tapusin ang mga termino. Tiningnan si Hukom Villanueva kay David. Tumayo si David. Sumang-ayon ang depensa, Your Honor, pending formal documentation ng lahat ng agreed terms bago ang korte na ito. Tumango ng dahan-dahan ang hukom. Kinuha niya ang kanyang ballpen at gumawa ng note. Pagkatapos ay inilagay muli ang ballpen at ginawa ang isang bagay na hindi ko inasahan. Tiningnan niya ako ng diretsyo. Yes Santos, sabi niya. Tumayo ako.
Your Honor, pinag-aralan niya ako sandali na may measured expression ng isang lalaking namuno sa sapat na diborsyo upang malaman na ang papeles ay hindi kailanman ang buong kwento. Sa 31 taon sa bench, sabi niya, nakakita ako ng maraming tao na nakaupo kung saan ka nakaupo. Mga taong naagrabyado. Mga taong may karapatan na magalit. Tumigil siya. Karamihan sa kanila ay hindi makapaghintay na ipakita sa akin kung ano ang mayroon sila. Hindi makapaghintay sa sandaling ang kabilang panig ay sa wakas ay maintindihan. Tinapik niya ang kanyang ballpen sa bench ng isang beses. Umupo ka rito sa buong araw at wala kang sinabi. Hayaan ang mga dokumento ang magsalita. Bahagyan niyang ikiling ang ulo. Iyon ay alinman ay napakadisiplina o napakatalino. Hindi ko pa napagpasiyahan kung alin. Sa respeto, Your Honor, sabi ko, hindi ko iniisip na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Halos mumiti si Hukom Villanueva. Halos. 30 araw, sabi niya. Adjourn tayo. Unti-unting umalis ang korte sa paraang umalis ang mga korte. Ang pagkakalat ng mga papeles, ang muted na usapan, ang partikular na pagod ng isang silid kung saan may nangyaring totoong bagay. Lumitaw si Kuya Jim sa aking siko na may granola bar at ang ekspresyon ng isang lalaking naghintay sa buong araw na sabihin ang isang bagay at ngayon ay pisikal na hindi makapagpigil. George, sige na, sabi ko. Iyon ang pinakadakilang bagay na nakita ko sa buong buhay ko. Ito ay teatro, George. Ito ay teatro, George. Ito ay ang pagtatapos ng aking kasal, sabi ko. Tumigil siya, inilagay ang kamay sa aking balikat. Sabi niya ng mahina. Alam ko. Pasensya na. At iyon si Kuya Jim. Lagi siyang ganoon si Kuya Jim. Malakas hanggang sa sandaling mahalaga. At pagkatapos ay eksakto. Nagsusuot ako ng coat sa hallway nang marinig ko siya. George. Lumingon ako. Si Sandra ay nakatayo 1-0 talampakan ng layo. Si Brett ay nasa likod niya sa isang lugar na nagbibigay ng espasyo sa propesyonal na paraan na nagbibigay ng espasyo ang mga abogado kapag sinabihan sila. Tinanggal niya ang cream blazer. Hawak niya ito sa isang braso at mukha siyang sa unang pagkakataon sa kung ano ang pakiramdam ng mga taon ay parang ang sarili niya. Hindi ang architectural digest na bersyon, hindi ang courtroom na bersyon, basta si Sandra. Mukha siyang pagod. Mukha siyang isang taong gumugol ng araw na naririnig ang sarili na inilarawan sa sariling mga salita at hindi nagustuhan. Hindi ako magtatanong sa iyo na maintindihan, sabi niya. Ang ginawa ko kung paano ko ito inilarawan. Hindi ko tumigil siya, pinisil ang mga labi. Kumbinsihin ko ang sarili na patas ito. Na ginawa ko ang trabaho at ang pera ay lang pera, ang pera ay lang pera, sabi ko. At ako ay lang ang pera. Bahagya siyang napangiwi. Hindi iyon. Hindi laging. Alam ko, sabi ko. At sinadya ko ito. Hindi laging. Tumayo kami sa hallway na yon sa isang sandaling may 19 na taon sa loob nito. Ang voicemail, sabi niya sa wakas. Sinadya ko iyon nang sabihin ko. Alam kong sinadya mo. Kung gayon, bakit? Dahil ang ibig sabihin ng isang bagay at kumilos ng naayon ay magkaibang kasanayan, Sandra, sabi ko. Lagi kang mas mahusay sa una. Tiningnan niya ako ng matagal. Pagkatapos ay tumango siya ng isang beses. Sa paraang tumatango ka kapag may nagbigay sa iyo ng isang bagay na totoo at wala kang choice kundi hawakan ito. Ang architectural magazine na bagay. Sabi niya ang amendment sa founding documents. Isang pagtigil. Gagawin ko ito. Hindi dahil sinabi sa akin ni Brett. Dahil ito ay tama. Naisip ko ang kitchen table, ang color-coded plan, ang tseke para sa 2,350,000. Ang paraan ng pag-iyak niya. Naisip ko ang granola bar at ang ham at cheese sandwich, at ang asul na shirt na may mustard stain na hindi kailanman nawala. Naisip ko ang 47 segundo. Salamat, sabi ko. Tumango muli siya, lumingon, lumakad pabalik patungo kay Brett, at pagkatapos sa kalagitnaan ng hallway, tumigil siya, hindi lumingon. Para sa kung ano ang halaga, sabi niya sa gitnang distansya, itinayo mo ang lahat, George. Patuloy siyang lumakad. Isinuksok ko ang mga kamay sa bulsa. Lumitaw si Kuya Jim sa tabi ko. Okay ka? Tanong niya. Naisip ko ito ng tapat.
Tanungin mo ako sa 1 taon, sabi ko. Tumango siya, inabot sa akin ang isang granola bar. Kinuha ko ito. Lumakad kami palabas sa Oktubre na hapon, sa malamig at malinis na hangin sa labas ng korte, sa anumang susunod, at tumayo ako sa tuktok na hakbang sandali, tinitingnan ang parking lot at ang ordinaryong Martes na trapiko sa kabila nito, at naisip ko ang isang bagay na sinabi ni Hukom Villanueva, disiplina o talino. Hindi ko pa rin alam kung alin ako, pero nagtayo ako ng isang bagay. Alam ko yon. Itinayo ko ang lahat. At sa huli, sa hallway na yon, sa 47 segundo, sa isang cream blazer na hawak sa isang braso, sa wakas ay sinabi ni Sandra Santos, kaya sapat iyon. Hindi ito ang lahat, pero sapat iyon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, sumali sa aming komunidad sa pamamagitan ng pagpindot sa like button at pag-subscribe para sa higit pang totoong, raw, at family-centered na mga kwento. At gaya ng lagi, salamat sa pagiging bahagi ng mundong ito.